Sa simula ng digmaan sa Ukraine, ang mga puwersa ng aerospace ng Russia o Russian Aerospace Forces ay may humigit kumulang 700 at 80 na tactical na combat aircraft kumpara sa humigit kumulang 125 ng Ukraine. Nananatili ang 5 na kalamangan suportado ng isa sa pinakamalalakas na air force sa mundo. Fast forward sa huling bahagi ng 2025 at hindi lang nabigo ang Russia na makuha ang air superiority laban sa Ukraine sa mga unang linggo ng digmaan, kundi pati ang kanilang militar at sibilyang industriya ng abyasyon ay papunta na sa tinatawag ng mga eksperto na hindi maiiwasang pagbagsak. At ayon sa mga bagong pagsusuri, maaaring maging lantad ang pagbagsak na iyon. Pagsapit pa lang ng 2026, hindi ito basta pag-asa o pagmamalabis. Maraming magkakahiwalay na pagsusuri mula sa mga think tank ng militar, ahensya ng intelihensya, at mga tagasuri ng industriya ang nagtuturo sa parehong nakakabahalang konklusyon. Ang Rusya ay nauubusan ng eroplano, kakayahang gumawa ng bago, at mga bihasang manggagawang kailangan para mapanatiling lumilipad ang mga eroplano. Kaya't suriin natin kung paano nga ba napunta ang Rusya mula sa inaakalang kataas-taasang lakas sa himpapawid tungo sa posibleng kapahamakan sa abyasyon sa loob lamang ng wala pang 4 na taon. Noong Nobyembre 2025, naglabas ang Royal United Services Institute ng pagsusuring nagdulot ng pagkabigla sa mga samahang depensa, pinamagatang mga kahinaan sa produksyon ng Sukhoi. Sa ulat na pagputol sa pakpak ng Russia, ipinakita kung gaano kahina ang industriya ng military aircraft ng Russia. Simulan natin sa mga aktwal na numero. Siyam lang na Su-34 fighter bombers ang nagawa ng Russia noong 2022, tapos 13 noong 2023. At target lang nila ay 17 para sa 2025. Sa Su-35 Air Superiority Fighters, umorder ang Russia ng 12 eroplano noong 2024, pero 10 lang ang na-deliver. 16 na State University. 35 ang target sa 2025, ngunit hindi pantay ang delivery, na nagpapakita ng malaking pagkaantala. Kinumpirma ng open source intelligence na ORIX na 41 State University, 34 EMS, at hanggang 8 State University, 35 BAS-S. Ang nasira batay sa visual na ebidensya hanggang Oktubre 2025. Ayon sa RAND Corporation noong 2024, nawawalan ang Russia ng 26 eroplano taon-taon dahil sa labis na paggamit. Samantala, sa ngayon, nakakabili lang ang Russia ng mga 20 Su-30 State University, 34 at Su-35 na eroplano bawat taon pinagsama-sama, kaya halos hindi napapalitan ng bansa ang mga nawawala nitong eroplano, lalo na kung palalawakin pa ang kanilang fleet. Pero ang totoong krisis ay kung ano ang dahilan ng mababang produksyon. Ibinunyag ng ulat ng Rusi na ang paggawa ng eroplano sa Russia ay labis na umaasa sa dayuhang pyesa, makina, at espesyal na kagamitan sa komplikadong supply chain. Sa pangkalahatan, ang production ng Sukhoi ay umaasa sa mga inaangkat mula sa Germany, France, Japan, Taiwan, Italy, Sweden, South Korea, at Estados Unidos. Halimbawa na lang ang Karachevsky Zavod Elektrodetal o Karachevsky Zavod Elektrodetal na isang mahalagang bahagi ng supply chain ng Russia na gumagawa ng mga eksaktong pyesa at bahagi para sa industriya ng elektronika. Ang planta sa Karachev ay nagsusupply ng mataas na eksaktong bahagi sa higit kalahati ng pangunahing tagagawa ng militar sa Russia, kabilang ang gumagawa ng eroplano, depensa sa himpapawid, at misil gaya ng Almaz, Ante, at OAC. Sarili nito. Ang sahig ng pabrika ay puno ng mga dekalidad na SODIC electrical discharge machining tools na gawa sa Japan. Noong Abril 2023, ipinagbawal ng Japan ang pag-export ng lahat ng computer numerical control machines sa Russia at pinalawak pa ito noong Pebrero 2024. Ang SODIC machines sa Karachevsky Zavod Elektrodetal ay may 10 taong garantiya ng katumpakan at natanggap noong 2017. Sa mga darating na taon, kakailanganin ng Russia ng pyesa o pagpapalit ng critical na makina na hindi na nila legal na makukuha.
At pagkatapos, nariyan pa ang brain drain. Noong 2021, ang median na edad ng empleyadong gumagawa ng kagamitang militar sa Russia ay 45 at 16 lang ang mas bata sa 29. Tingnan mo si Professor Yuri Yukonov ng South Federal University, pangunahing scholar sa antena at kagamitang pang-transmit ng radyo. Sa 73, aktibo siyang katuwang ng OACR at D-Arm ng Sukhoi. Ang kanyang anak na si Alexander ay nagtapos ng kanyang PhD sa Radio Engineering at Software sa parehong universidad at agad na lumipat sa Estados Unidos noong 2007 kung saan siya ngayon ay nagtatrabaho bilang Principal Software Engineer sa Meta. Madalas mangyari ang pattern na ito sa aerospace sector ng Russia. Karamihan ng talento ay mula sa dating Soviet guards na nag-aral sa top universidad at ginamit ang lumalaking industriya para sa matagalang trabaho. Ngunit napansin na ng mga batang talentadong inhinyero ang lumalapit na problema. Ang karaniwang propesor sa universidad sa Russia ay tumatanggap ng humigit kumulang 1,300 at 2 kada buwan. Mas mababa pa ayon sa purchasing power parity kumpara sa mga propesor sa Kazakhstan at sa kanluran. Samantala, ang industriya ng depensa ng Russia ay may kakulangan ng 100 at 60,000 hanggang 400,000 manggagawa at inhinyero. Ayon sa pagtataya, 80,000 inhinyero ang kailangan upang mapanatili ang kasalukuyang produksyon. Pinakamatindi siguro ang ROSI. Ayon sa ulat, nahirapan ang Russia sa import substitution sa sektor ng abyasyon kahit may inisyatiba ang gobyerno na palitan ang Western pyesa ng lokal na alternatibo. Ang mga resulta ay halo-halo. Sa pinakamaganda na, sa maraming mahahalagang bahagi, lalong tumataas ang pagdepende ng Russia sa mga sistemang gawa sa ibang bansa. Habang nahihirapan ang militar na abyasyon ng Russia, ang industriya ng sibilyang eroplano nito ay humarap sa mas matinding pagbagsak noong 2022. Ilang sandali matapos ilunsad ang kanilang pananakop, buong tapang na ipinahayag ng pamahalaan ng Russia na bibili ito ng mahigit 1,000 bagong sibilyang eroplano para sa mga airline bago sumapit ang 2030. Kasama sa plano ang paggawa ng 14 eroplano sa 2022, 25 sa 2000, at 23 at 69 sa 2024. Sa 3 taon ng digmaan, 5 sibilyang eroplano lang ang nagawa ng mga pabrika sa Russia. Hindi kada taon, kundi 5 lang lahat. Sa 2025, isa lang sa 15 na komersyal na eroplano ang naihatid ng Russia. Ang planong produksyon ay binawasan mula 100 at 71 eroplano para sa 2000 at 24, 2000 at 25, naging 21 na lang. At kahit ang mga binagong target na iyon ay muling binabawasan dahil sa mga hamon sa pondo. Dahil sa seryosong sitwasyon noong 2025, binawasan ng gobyerno ang gastos sa paggawa ng eroplano dahil sa mga pagkaantala at hamon sa pagmamanupaktura. Simple lang ang dahilan. Halos sinakal na ng mga parusa ang industriya. May mahigit 700 eroplano ang sibilyang fleet ng Rusya, karamihan Airbus at Boeing. Ngunit pinipigilan ng mga parusang kanluranin ang access sa dayuhang eroplano at piyesa. Simula 2022, umaasa na ang mga airline ng Rusya sa komplikadong gray market para makuha ang mahahalagang piyesa. Kita na ang mga epekto sa himpapawid o mas madalas na sa lupa. Noong huling bahagi ng 2024, halos 30 airline ang nagbabala na maaari silang malugi sa 2,000 at 25 na bumubuo ng 26% ng pasaherong transportasyon sa Rusya. Ibig sabihin, isang kapat ng fleet ay hindi makalilipad at kailangang punan ng natitirang airline ang kakulangan. At ang iba pang mga kumpanya ay hindi rin gaanong maganda ang kalagayan dahil patuloy na sinusubukan ng pamahalaan ng Rusya na taasan ang buwis ng mga kumpanya para mapalaki ang kanilang budget. Ang maliliit na negosyo ang unang naapektuhan at malapit na ring patawan ng mas mataas na buwis ang malalaking kumpanya para makabawi. Ang problema sa produksyon ay tulad ng sa sektor ng militar. Kahit gumawa ang Rusya ng sariling eroplanong gaya ng Superjet 100, nakadepende pa rin sila sa kanluraning piyesa, lalo na sa Powerjet SAM. 146 na makina at avionics modules. Nagbabala ang mga eksperto
na kung walang bagong piyesa mula kanluran, lalala ang issue ng pagiging maaasahan ng superjet fleet. Kamakailan, pinalawig ng Rusya ang buhay serbisyo ng SAM. 146, kaya't maaaring magpatuloy ang mga eroplano hanggang 2,000 at 28,200 at 20 habang sinusuri ng Moscow ang pagpalit nito sa PD-8, parehong subsidiary ng iisang government-controlled corporation ang dalawang sektor. Ang United Aircraft Corporation o OAC ang nangangasiwa sa produksyon ng lahat mula sa Su-35 na mga fighter hanggang sa 2,200 at 14 na airliner mula sa IL. 76 na military transport hanggang sa MC, 21 na commercial jet. Nang inanunsyo ng OAC ang pagtaas ng 30 sa produksyon ng Sukhoi fighter jet, inanunsyo rin nila ang pagtanggal ng 1,000 at 500 empleyado sa pamunuan. Sa madaling salita, nililipat lang nila ang pamamahala at budget sa ibang grupo. Pangalawa, kinakain nila ang isa't isa. Para sa mga pyesa at supply chain, parehong sa loob ng Russia at sa ibang bansa. Hindi malinaw ang paghahati ng ekstrang pyesa, pasilidad ng maintenance, at teknolohiya ng eroplano sa militar at sibilyan. Na huling ginagamit ng industriya ng Russia ang pyesa ng sibilyang eroplano para sa military jet. At kabaliktaran, yung mga makinang nabanggit sa Karachevsky Zavod Electrodetal ay gumagawa ng bahagi para sa military avionics at sibilyang flight systems. Kapag nasira o pinalitan ang mga makinang iyon, lumalaganap ang kakulangan sa dalawa. Pangatlo, kung magsara ang pabrika o kulang sa kagamitan, kailangang i-retrofit ang ibang pasilidad para makagawa ng parehong bahagi ng sibilyan at militar na eroplano. Malaking pressure ang nadaragdag sa limitadong resources. Mahirap ilipat ang metallurgy plant sa paggawa ng titanium alloys para sa Su-35 airframes at bahagi ng komersyal na eroplano. Pero palaki ng palaki. Yan mismo ang hinihingi ng Russia. At kapag ang gobyerno ng Russia ang humingi ng kontrata, siguradong makukuha nila ang kontrata. Maaaring makasuhan at makulong ang pamunuan kapag nabigo silang tuparin ito. May teorya rin na sinasadya ng gobyerno ng Russia ang panapanahong pagsasakripisyo. Binabawasan ang produktibidad ng isang industriya para suportahan ang iba. Pagkatapos, binabaligtad nila ang desisyon makalipas ang ilang buwan. Simple lang ang lohika. Kailangan ng Russia ang sibilyang abyasyon para mapanatili ang konektibidad sa malawak nitong teritoryo. At ipakitang normal pa rin ang sitwasyon sa mga tao. Kailangan din nito ng militar na abyasyon para ipagpatuloy ang digmaan sa Ukraine at mapanatili ang estratehikong pananakot kapag naging masyadong limitado na ang mga resources para mapanatili ng maayos ang dalawa. Mukhang naniniwala ang mga tagaplano ng Russia na kaya nilang pagsabayin ang mga prioridad, palalakasin ang produksyon ng militar para sa kritikal na opensiba. Tapos babalik sa sibilyan kung maging magulo na ang lokal na paglalakbay sa himpapawid. Pero pumapalpak ang ganitong paraan sa parehong aspeto. Walang sapat na pera para suportahan ang dalawang industriya kapag wala namang kita ang alinman sa kanila. Isipin ang krisis sa lakas paggawa. Ang planta ng United Engine Corporation na Obedinenaya Dvigatelestroitelnaya Korporatsiya UFA Motor Building Production Association sa UFA ang gumagawa ng mga makina para sa mga eroplanong militar ng Sukhoi. Pati mga universidad at teknikal na paaralan sa rehiyon ay nagsasanay ng inhinyero para sa sibilyang abyasyon. Kapag ang mga batang inhinyero ay umaalis ng bansa upang takasan ng conscription, parehong nahihirapan ang mga sektor kapag inaakit ng militar ang mga manggagawa sa mataas na sahod mula sa sibilyang pabrika. Pinaghahati-hatian lang nito ang kakaunting talentadong tao. Ang planta ng eroplano ng Aviastar sa Ulyanovsk ay nakaranas din ng kakulangan sa manggagawa na umabot sa 2,000 at 500 noong Enero 2000 at 24. Pagsapit ng Abril 2000 at 24 lumaki ang kakulangan na iyon sa 3,500. Ang plantang ito ay gumagawa ng military transport aircraft at kasali rin sa mga proyektong civil aviation. Dahil naparalisa ang produksyon, kailangang mag-ingat ang Russia sa paggamit ng kasalukuyang fleet nito. At dito pa lang nagsisimulang dumami ang mga problema. Ayon sa ulat ng French Institute for International Relations, hindi isinama ng doktrina ng militar na abyasyon ng Russia ang malawak at tuloy-tuloy na dominasyon sa himpapawid. Ang mga eroplanong Ruso ay dinisenyo para pumigil ng pagsalakay, magbigay suportang hangin sa mechanized infantry at atakihin ang mahalagang posisyon ng kalaban bago ang opensiba sa lupa.
Ang doktrinang ito ay gumana ng maayos para sa mga maiikling labanan sa Georgia, Crimea, at Syria. Ngunit iba ang Ukraine. Ang digmaan ay tumagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan ng mga tagaplano ng Russia. At ang mga eroplanong ito ay nag-iipon ng mapanganib na mga oras ng paglipad. Ayon sa ulat ng RAND Corporation noong Marso 2000, at 24 ang Russian Air Force ay lumilipad ng mas mababa sa 75% ng kapasidad nito bago ang digmaan. Dati, lumilipad ng mahigit 100 at 50 sorties bawat araw ang puwersa ng Russia. Pinipilit ang mga lumang eroplano sa hangganan ng operasyon. Ito ang tinatawag na problema ng pagkawala. Kapag ang isang eroplano ay dinisenyo para sa tiyak na bilang ng oras ng paglipad sa buong buhay nito, ang paglampas sa mga oras na iyon ay labis na nagpapataas ng panganib ng pagkasira at nagpapababa ng kakayahang magamit ito sa hinaharap. Ang karamihan sa mga Russian Aerospace Forces fighter na lumilipad sa Ukraine ay ang mga mas bagong Su-30, Su-34 at Su-35 na eroplano. Pero, ayon kay RAND, mahigit kalahati ng mga tactical na eroplano ng Russian Aerospace Forces ay higit 30 taon na ang tanda. Karamihan ay luma ng State University, 27 MIG, 20 at unang State University, 30 na may kaunting natitirang oras ng serbisyo. Ang mas lumang MIG, 31 at State University, 27 ay ginagamit na lang bilang suporta sa strike at malayo ang pagpapatrolya sa himpapawid. Sa tinatayang natitirang buhay ng airframe na mas mababa sa 20 at 35, ayon sa pagkakabanggit, ang mga lumang eroplanong ito ay wala ng sapat na oras para sa tuloy-tuloy na operasyon sa labanan. Ang mga MiG-29 ng Russia na panghimpapawid ay ganap na wala sa labanan, kahit sa mga misyon ng air patrol. Dahil sa katandaan, hindi na magamit ang mga eroplanong ito o ginagawa na lang reserba para sa posibleng huling misyon. Sa kahit anong paraan, wala na talaga silang silbi. Bilang tugon sa krisis, radikal na binago ng Rusya ang paggamit nila ng mga eroplano. Pumasok ang revolusyon ng glide bomb. Noong 2023, nagsimulang mag-mass produce ang Rusya ng Unified Gliding and Correction Module Glide Bomb Kits, guidance at wing modules, na ginagawang precision-guided standoff munitions ang lumang gravity bomb, ang mga bombang FAB. 500 hanggang FAB 3,000 ay kayang mag-glide ng 40 milya matapos ihulog. Pinapayagan nitong umatake ang mga eroplanong Ruso mula sa likod ng kanilang air defense umbrella at naging matagumpay para sa Rusya ang estratehiyang ito. Imbes na ipakita ang mga jet sa depensa ng himpapawid ng Ukraine sa malapit, ngayon, pwedeng magpakawala ng glide bombs ang mga pilotong Ruso mula malayo at agad bumalik sa ligtas na lugar. Malaki ang ibinaba ng pagkawala ng eroplano habang napanatili o nadagdagan pa ang lakas ng apoy laban sa mga posisyon ng Ukraine. Nagbagsak ang Rusya ng mahigit 5,000 glide bombs noong Abril 2000 at 3,000 at 86 noong Hulyo at 4,000, 300 at 70 noong Agosto. Tumaas ang produksyon ng Unified Gliding and Correction Module Kits mula sa ilang libo noong 2,000 at 23 hanggang 40,000 noong 2,000 at 24 na may target na 70,000 para sa 2025. Mahalagang tandaan, kahit nababawasan ng glide bombs ang pagkakalantad sa air defenses, hindi nito pinapaikli ang oras ng paglipad. Kailangan pa rin ng bawat misyon ang takeoff, pagpunta sa launch zone, pagpapakawala ng armas, at pagbabalik sa base. Ang mga eroplano ay nagkakaroon pa rin ng kaunting pagkasira at pagkapudpod. Sa madaling sabi, may taktika ang Rusya na nagtatago ngunit hindi nilulutas ang estratehikong problema ng pagkapagod ng eroplano. Mas ligtas na ang mga misyon nila. Pero kapos pa rin sila sa eroplano. Natukoy ng Ukraine ang isang posibleng kahinaan sa estratehiya ng Rusya na umaasa sa infrastruktura ng paggawa ng glide bomb. Habang kayang maghatid ng mga jet ng Rusya ng mga sandatang ito mula sa ligtas na lugar, ang mga Unified Gliding and Correction Module Guidance Kit mismo ay nangangailangan ng espesyal na paggawa. Ang Cometa series ng jam-resistant Global Navigation Satellite System Navigation Modules na ginagawa ng VNIIR. Ang pag-usad ng mga planta sa Cheboksary at Moscow ay mahalagang bahagi na ini-install sa pareho. Ang mga Shahid drone na araw-araw lumilipad sa Ukraine at mga glide bomb na sumisira sa depensa ng Ukraine
ay karamihan gawa ng GNPP region sa Moscow para sa mga Sukhoi jet. Ang mga pasilidad na ito ay umaasa sa precision component mula sa kumpanyang gaya ng Karachevsky Zavod Elektrodetal na nabanggit natin kanina. Kahit kalat-kalat ang supply chain, may mga natukoy na mahalagang bottleneck. Ipinakita ng Ukraine ang lumalaking kakayahan nitong umatake sa loob ng Russia. Iniulat na sa Operasyon Spiderweb noong Hunyo 2000 at 25, 41 military aircraft ang nasira o nawasak sa Kazan Aviation Plant dahil sa sunod-sunod na drone attack. Ang mga long-range strike ay nag-evolve mula pa-eksperimentong pag-atake hanggang sistematikong pagtutok sa military-industrial complex ng Russia. Kung magagawang ipagpatuloy ng Ukraine ang mga pag-atake laban sa mga pasilidad ng paggawa ng glide bomb, apektado ang buong air campaign ng Russia na naguhulog ng mahigit 5,000 glide bomb bawat buwan. Malaki ang epekto ng 30 hanggang 40% na bawas sa produksyon sa kakayahang pandigma ng Russia, lalo na sa mga sektor tulad ng Pokrovsk na nakakatanggap ng 450 glide bomb linggo-linggo. May dilema ang Ukraine. Bawat drone sa mga pabrika ng glide bomb ay hindi na itutuon sa oil refinery. Nakasira ang kampanya ng Ukraine sa langis ng Russia na nakaapekto sa 20% ng kapasidad ng pagre-refine nito. Ang pagbaba ng produksyon ay nagtaas ng value-added tax at nagtulak sa Moscow na ilipat agad ang mga programang panlipunan sa industriyang militar. Sinabi ng ekonomistang Ruso na si Vladislav Inozemtsev na ang pag-atake sa langis ang pinaka-epektibong paraan ng Ukraine para saktan ang makinarya ng digmaan ng Russia. Pero ang mga glide bomb ay pumapatay ng mga sundalong Ukrainian sa ngayon. Binabasag nila ang mga depensang matagal itayo. At pinipilit ang mga unit ng Ukraine lumipat sa bukas na parang na madaling tamaan. Gaya ng isinulat ng mga analyst na sina Nikolai Staikov at Jack Watling sa kanilang ulat tungkol sa Russia. Dahil sa dami ng mga eksaktong bahagi na kailangan para buuin ang mga eroplanong pandigma, kahit ang maliliit na pagkaantala at abala sa produksyon ay may malaking epekto sa pagpigil ng pagpapabilis ng paggawa ng mga eroplanong ito. Ang prinsipyong ito ay pareho ring naaangkop sa paggawa ng glide bomb. Ang matagumpay na pag-atake sa tamang pabrika ay maaring magdulot ng sagabal na tatagal ng buwan. Ito ang mga buwang maaring magpatatag sa depensa ng Ukraine, makapag-kontra-atake, at mabago ang dinamika ng labanan. Malinaw ngunit mahirap ang kapalit. Ang pag-atake sa produksyon ng glide bomb ay maaring makaligtas ng mga buhay at posisyon sa 2025 at 2026. Ang tuloy-tuloy na pag-atake sa oil refinery ay maaring magpabagsak sa ekonomiya ng Russia at piliting tapusin ang digmaan sa 2027. Bawat estratehikong desisyon ay nangangailangan ng pagpili sa pagitan ng panandaliang taktikal na ginhawa at pangmatagalang estratehikong tagumpay. Hindi lang Ukraine ang panlabas na puwersang maaaring magpabagsak sa Air Force ng Russia. Sa loob ng mga dekada, ang Russia ay naging mahalagang puwersa sa pandaigdigang pag-e-export ng armas, lalo na sa mga combat aircraft na nakalaan para sa mga dating estado ng Soviet. At sa ikatlong daigdig, kaakit-akit ang halaga ng presyo ng Russian jets. Platapormang abot kaya, mas mura kaysa kanluran, at hindi komplikado ang maintenance. Maraming bansa tulad ng India, Algeria, Egypt, at Vietnam ang gumamit ng Russian na disenyo para sa Air Force. Pero ngayon, China na ang pangunahing banta sa aerospace export ng Russia. Ang hukbong panghimpapawid ng People's Liberation Army ay dating umaasa sa mga eroplanong gawa ng Russia. Noong dekada 90 at unang bahagi ng 2000s, bumili ang China ng maraming batch ng Su-30 MKK na mga fighter jet. Hirap silang gumawa ng sariling jet engine kaya gusto nilang bumili ng teknolohiyang Ruso. Ngayon, gumagawa na ang China ng J-20 stealth fighter, isang ikalimang henerasyong eroplano na mas magaling kaysa Su-57 ng Rusya. Hindi lang nakahabol ang industriya ng aerospace ng China sa Rusya sa maraming aspeto, nalampasan pa nila ito pagdating sa pag-e-export. Ngayon, iniaalok na ng China ang abot kayang eroplano gaya ng dati kay Rusya. Nagpapadala na ito ng mga ika-4 na henerasyong eroplano sa mga banyagang customer, kung saan na-export na ang J-10 sa Pakistan at ilang iba pang bansa tulad ng Ehipto, Iran at Indonesia na umano'y nagsusuri ng mga Chinese fighter bilang posibleng bibilhin sa hinaharap. Ang J-20
At ang papalit nitong J-35 parehong ikalimang henerasyon ay malapit ng seryeng gawin. Lalo na ang J-35 na kapansin-pansin bilang alternatibo sa kanluran at hakbang lampas sa lumang disenyo ng Rusya. Pinalala ng digmaan sa Ukraine ang pagbabagong ito sa paglantad ng kahinaan ng kagamitang Ruso sa totoong labanan. Ang mga bansa na nanonood kung paano sistematikong winawasak ng mga drone ng Ukraine ang mga tangke ng Rusya at pinabagsak ang mga eroplanong Ruso ay humuhugot ng malinaw na konklusyon tungkol sa kahinaan ng mga kagamitang militar ng Rusya. Ang India, dating malaking customer ng armas ng Rusya, ay nagdesisyong pumili ng bagong fighter matapos makita ang agwat ng performance sa pagitan ng mga sistemang Ruso at kanluranin. Pinili ng New Delhi ang Rafale ng France kaysa State University 57 ng Russia. Napagpasyahan ng Ehipto na gumagamit ng Rafale at Su-35 na mas mahusay at mas mapaminsala ang French fighter base sa kompetitibong pagsusuri. Pinag-iisipan ngayon ng India na gumawa ng sariling stealth fighter dahil sa pagpasok ng Chinese J-10 sa Pakistan at paghinto ng export ng Russia. Sinabi ng Jamestown Foundation na bumagsak ng 72% ang export ng armas ng Russia mula 2,000 at 21 hanggang 2,000 at 24. Halos lahat ng produksyon ng Moscow ay inilipat na para sa sariling pangangailangan ng kanilang militar dahil hindi nila kayang sabay na suportahan ang digmaan sa Ukraine at tuparin ang mga kasunduan sa pag-export. Ang mga bansang interesado sa eroplanong Ruso ay may mapait na katotohanan na kinahaharap. Hindi matiyak ng Russia ang oras ng paghatid, pyesa o tuloy-tuloy na suporta. Ang Su-57, ipinagmamalaking 5th generation fighter ng Russia, ay halos hindi pa nagamit sa Ukraine. Karamihan sa mga dayuhang mamimili ng eroplanong ito ay nawala na. Desperadong palitan ng Iran ang tumatandang fleet bago ang revolusyon, kaya gusto nitong makuha ang Su-35 bilang bahagi ng lumalawak na kooperasyong depensa sa Russia. Habang natanggap na ng Iran ang unang Su-35 SE noong huling 2,000 at 24 nahirapan ang Russia na ihatid ang mas malaking fleet na nais ng Iran. Matapos ipakita ng operasyon ng Israel na Rising Line na kayang lagpasan ang Russian S-300 air defense, nagsimulang maghanap ang Iran ng alternatibong Chinese air defense upang punan ang mga kakulangan. Hindi ito nagawa ng Moscow. May mga problemang dulot din ito sa pangmatagalan. Maraming bansa sa Africa at Southeast Asia ang gumagamit pa rin ng Soviet era na eroplanong malapit ng magretiro. Marami sa kanila ang nahaharap sa mas mataas na antas ng banta at kailangang magmodernisa. Dati, si Russia ang malinaw na tagapagtustos para sa mga bansang ito. Ngayon, pipili sila sa eroplanong gawa ng China o maghanap ng budget para sa mas mahal na alternatibo mula kanluran. Sa Rusya, ang pagkawala ng export markets ay hindi lang tungkol sa kita. Tradisyonal na ginagamit ang kita sa export para pondohan ang pananaliksik at pag-unlad ng mga bagong sistema. Kung walang export na kita, lalong hihina ang kakayahan ng Rusya sa inobasyon at teknolohiya. Isa itong feedback loop. Ang mahinang performance ay nagdudulot ng pagkawala ng mga customer. Ang pagkawala ng mga customer ay nangangahulugan ng mas kaunting pondo para sa research and development, at ang mas kaunting research and development ay nagreresulta sa mas lalong paghina ng performance sa susunod na henerasyon ng mga eroplano. Kapag tiningnan mo ang buong krisis sa abyasyon ng Rusya, makikita mong ito ay resulta ng magkakaugnay na pagkabigo na papalapit sa kritikal na pagbagsak. Ayon sa International Institute for Strategic Studies, posibleng maubusan ng tangke ang Rusya para sa operasyon nila pagdating ng 2026. Maaaring ang pagsusuring iyon ay bagay din sa eroplano at posibleng mas nakakasira pa. Di tulad ng tangke na may libu-libong unit mula Soviet era na nakaimbak. Ang mga depot na kailangan lang ng kaunting pagkukumpuni. Ang mga eroplano naman ay nangangailangan ng masusing pagmamantini, regular na inspection, at pagpapalit ng mga piyesang may takdang panahon ng paggamit. Hindi mo basta-basta mahihila palabas ang isang 40 taong gulang na MiG mula sa bodega at asahang makakalipad ito sa mga combat mission. Kung mapapanatili at mapapalawak ng Ukraine ang kanilang malalim na kampanya ng pag-atake, kakaunti na lang ang mga opsyon ng Russia pagsapit ng 2026. Option 1.
Ipagpatuloy ang operasyon ng militar at sibilyang abyasyon sa mas mababang level, habang pinapanood silang unti-unting bumagsak hanggang sa mapilitang itigil ang lahat ng operasyon dahil sa malawakang sirang eroplano. Option 2. Iwanan ang sibilyang abyasyon at ituon ang lahat ng mapagkukunan sa pagpapatuloy ng paglipad ng mga eroplanong militar para sa digmaan. Magdudulot ito ng kakulangan sa koneksyon sa himpapawid sa malaking bahagi ng Rusya at magbibigay babala ng ekonomikong sakuna sa mamamayan. Option 3. Itigil ang pagpapalawak ng militar na abyasyon, magtuon sa minimal na puwersang panakot, at ayusin muna ang sibilyang abyasyon bago tuluyang bumagsak ang industriya. Sa madaling salita, isusuko nito ang kakayahan sa opensibang operasyon sa Ukraine. Iba't ibang anyo lang ito ng estratehikong pagkatalo. Ang pinakamalamang na mangyari ay hindi pipiliin ng Russia ang alinman sa mga opsyon ng kusa, kundi magpapalipat-lipat sa tatlo, gumagawa ng pansamantalang desisyon depende sa hinihingi ng krisis. Magkakaroon ng mabagal na pagbagsak hanggang 2026 at lampas na magdudulot ng maraming kanseladong flight at sabayang pag-ground ng eroplano. Dahil sa kakulangan ng pyesa, hihinto ang produksyon ng ilang linggo o buwan. Kaya bababa ang misyon sa Ukraine. Salamat sa panonood. Para maintindihan kung paano sistematikong pinahina ng Ukraine ang militar ng Russia, panoorin ang video na ito para laging updated sa pagbabago ng digmaan at epekto nito sa pandaigdigang seguridad. Mag-subscribe sa The Military Show.